Bago tayo magpatuloy, shout out kay Movies Time, maraming salamat po sa pagsubaybay. Kabanata 1256. Hindi pinansin ang mga pangyayaring iyon, nagpunta si Harvey York sa Buckwood Exhibition Center. Ang Investment Promotion Conference ay gaganapin dito. Sa makatuwid, ang lugar ay dapat na maingat na ayusin. Karamihan sa mga kawani na naruroon ay mula sa gobyerno ng Buckwood, at ang ilang nangungunang mga tao ay alam ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Nakikita ni Harvey upang siyasatin ang kanilang mga gawain, ang bawat isa sa kanila ay nanatiling ganap na nakatuon. Consultant York, sa kasalukuyan, halos 100 malalaking negosyo at konsortiyo mula sa lokal at sa ibang bansa ang nagpalista upang lumahok sa aming kumperensya sa promosyon ng pamumuhunan. Ang bilang ay tumataas pa rin. Ito ang listahan. Mangyaring pumunta at tingnan ito. Napatingin dito si Harvey. Sa oras na ito ang karamihan sa mga proyektong pang-agham na nais ni Buckwood na manguhunan ng mabigat na sinusuportahan ng gobyerno. Sa makatuwid, maliban sa mga negosyo at konsortiya, ang ilang mga kilalang unibersidad mula sa lokal at sa ibang bansa ay nagpakita rin ng kanilang mga interes sa mga proyekto. O tama, Consultant York. Maraming mga domestic unibersidad tulad ng Murdo University ang nagpadala ng kanilang mga kinatawan. Nais nilang makipagkita sa iyo ng maaga upang makipag-usap sa iyo tungkol sa mga proyektong pang-agham na ito. Kung maaari ito ay ang paunang napagpasyahan, ito ay ang pinakamahusay. Dahil kung ang ganitong uri ng proyekto ay mahuhulog sa mga kamay ng mga dayuhang unibersidad, ang gobyerno ng Buckwood ay maaaring mapilitan sa hinaharap. Ang taong namamahala sa lugar ay nagulat ng isa pang bagay. Sige, ang aming kasalukuyang antas ng pang-agham na pananaliksik sa bansa ay napakataas. Ito lamang ay ang maraming mga mananaliksik sa maraming mga mataas na institusyon ay hindi makahanap ng isang platform upang maisigawa. Ngayon na handa silang makipag-ugnay sa amin ng maaga. Maaari naming bigyan sila ng isang pagkakataon. Sinabi ni Harvey matapos na mag-isip. Ang mga proyektong pang-agham ay tulad ng makatas na karne. Gusto ng lahat na magkaroon ng isang kagat dito. Gayunpaman, nais ni Harvey na ibigay ang mga ito sa mga domestic na institusyong pang-edukasyon mula sa isang personal at propesyonal na pananaw. Sa isang banda, maaari itong mapahusay ang domestic na pang-agham na kompetensya. Sa kabilang banda, maiiwasan din ito ang pag-alis ng utak ng mga talento sa pananaliksik sa pang-agham. Naturally, si Harvey ay handang gawin ito para sa tulad ng dalawa para sa isang pakikitungo. Sa pamamagitan ng paraan, sino ang taong namamahala mula sa Murdo University? Tanong ni Harvey. Ang taong namamahala ay tumingin sa pamamagitan ng impormasyon para sa isang habang at pagkatapos ay sinabi, Consultant York, ang taong namamahala ay isang batang babae. Ito ay isang guro na nagngangalang Sasha Larson. Siya ay may mababang katayuan, ngunit nakipag-ugnay na kami sa Murdo University. Sinabi ng kanilang vice dean na maaaring magpasya si Sasha sa mga proyektong pang-agham para sa Murdo University, kaya hindi namin sila hayaang magbago. Ang taong namamahala ay ipinaliwanag ng walang malay. Ngumiti lang si Harvey at wala nang sinabi. Agad niyang naintindihan ang mga saloobin ng vice dean ng Murdo University. Pangunahing gusto niya na gamitin ni Sasha ang kanyang katawan at tingnan upang manalo sa proyektong pang-agham. Masasabi lamang na si Sasha ay talagang may kakayahan sa bagay na ito. Kung hindi, paano ang kanyang ninong, ang vice dean, ay tiwala sa kanya ng labis. Sa sandaling ito, naghihintay si Sasha at iba pang mga kinatawan ng mga pangunahing institusyon sa labas ng lugar. Sa oras na ito, ang mga kinatawan na ipinadala ng mga pangunahing institusyon ay lahat ng mga elite dahil ito ay para sa mga proyektong pang-agham. Ang mga taong iyon ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagiging bata, may talento, at sumasakop sa mataas na posisyon sa murang edad. Mas kilalang tao rin si Sasha sa mga taong iyon, syempre, ang lahat ay nakarating sa puntong ito gamit ang kanilang aktwal na kakayahan. Nakarating siya sa puntong ito sa pamamagitan ng pagtulog sa mga matandang lalaki, gayunpaman, nasa ibang bansa na siya ngayon.
Kaya, walang nakakaalam sa kanyang madilim na kasaysayan. Nakakuha pa si Sasha ng ilang mga tawag sa pag-ibig mula sa ilang mga kinatawan na lalaki mula sa mga mas mataas na institusyong pang-edukasyon dito. Ibinigay niya ang ilang mga mabangong pangalan ng card na kumpleto. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang mensahe. Si Harvey York, na bastard, ay sinibak ng Sky Corporation. Napatalsik siya. Ipinadala lamang ni Sasha Larson ang na-edit na maikling video sa isang ehekutibo ng Sky Corporation at hiniling sa kanya na ipasa ito sa pangkat ng kumpanya. Hindi inaasahan, ang epekto ay napakabuti. Sa sandaling ito, si Sasha ay nasa isang hindi mailalarawan na mabuting kalagayan. Bagaman mayroong ilang madilim na ulap sa labas ng bintana, sa kanya, ang kalangitan ay nanatiling malinaw. Tumingin si Sasha sa direksyon ng Sky Corporation. Hindi niya maiwasang mapang-isip, Harvey, ito lang ang simula. Mas malala pa sa susunod. Sa oras na iyon, hindi ka na rin makahanap ng trabaho. Maaari ka lamang pumunta sa ilalim ng tulay upang humingi ng pagkain. Hahaha, hindi mapigilan ni Sasha ang tumawa ng malakas sa sandaling naisip niya ito. Miss Larson, ano ang nangyayari sa'yo? Nakatagpo ka ba ng anumang magagandang bagay? Ang ilang mga kinatawan mula sa iba pang mga institusyon ng mas mataas na edukasyon ay mausisa sa ngayon. Partikular, na sa maraming mga bata at nangangako na mga kinatawan ng lalaki. Nagkaroon sila ng magandang impresyon kay Sasha at lahat ay walang malay na nagsasalita sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura at ugali ni Sasha ay katangi tangi. Ang tao para sa kinatawan ng lalaki na mahulog para sa kanya. Wala itong kabutihan. Tao lang ito na hinahabol ako. Hindi ko siya tinanggap, kaya't sinaktan niya ako kahit saan. Sa wakas nakuha niya ang parusa na nararapat sa kanya. Nakatanggap lang ako ng balita, kaya nasisiyahan ako. Medyo napangiti si Sasha. Siyempre, hindi niya sinabi ang buong katotohanan ngunit binago ang kanyang retorika. Ang ganitong uri ng tao ay nararapat. Naglilingkod sa kanya ng tama. Miss Larson, ito ay isang magandang bagay. Dapat mong ipagdiwang ito. O habang naghihintay hanggang matapos ang bagay, kumain tayo ng magkasama. Ang ilang mga kinatawan na lalaki ay kumuha ng pagkakataon upang ligawan siya. Si Sasha ay nasa mabuting kalagayan matapos itong marinig. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, sa kasong ito, kapag natapos na ang lahat, gagamutin ko ang lahat sa isang mahusay na pagkain. Napangiti ang lahat nang marinig nila ang kanyang mga salita. Ang mga kinatawan na lalaki na iyon ay nagpakita ng puot sa bawat isa. Makikita ng lahat na binibigyan sila ni Sasha ng isang pagkakataon upang makipagkompetensya ng patas. Lamang kapag maraming mga tao ang nakikipag-usap, isang kawani ng exhibition center ang lumakad. Chief, pwede ba tayong pumasok? Nakikita ng kawani na ito, ang bawat isa sa mga kinatawan ay muling nakakuha ng kanilang saloobin sa trabaho dahil maaari niyang magpasya ang kanilang kapalaran sa hinaharap. Dumating na ang konsultant. Sinabi niya na kung interesado ka sa mga proyektong pang-agham, maaari mo muna siyang makausap. Gayunpaman, kung ang proyekto ay maaaring iginawad lamang nakasalalay ito sa iyong kakayahan. Isa pa, ang pagkakakilanlan ng konsultant ay nangungunang lihim. Bago ka pumasok, dapat kang mag-sign ng isang kasunduan ng walang pasubali. Ang sinumang maglakas loob na magpatagas ngayon ay kailangang pumunta sa kulungan. Masigasig na nagsalita ang mga tauhan. Naiintindihan, naunawaan. Naiintindihan nating lahat ang mga patakaran. Ang isang malaking pangkat ng mga kinatawan ay marunong at pumirma sa kasunduan. Naglakad si Sasha sa mga tauhan na may kaakit-akit na hitsura at ngumiti. Boy, sino ang konsultant na sinasabi mo? Bakit nila hayaan ang isang konsultant na kumuha ng buong singil sa oras na ito? Sasabihin ko sa iyo ng lihim. Huwag sabihin sa kahit sino. Sinasabing ang konsultant na ito ay may isang malakas na background at isang tunay na maharlika. Siya lamang ang maaaring magpasya sa promosyon ng pamumuhunan sa oras na ito. Pinakamahalaga, sumulyap lang ako. Mukha siyang bata pa, nasa 20s siya ng karamihan.
Sinabi ng kawani na may paghanga sa ngayon. Ang mga mata ni Sasha Larson ay nagagalak matapos marinig ito, at isang kaakit-akit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ba ito ang gawain na itinalaga sa kanya ng kanyang ninong? Ang pagpapalam sa kanya sa mahusay na konsultan. Una niyang naisip na kailangan niyang maghintay hanggang sa araw ng komperensya ng promosyon ng pamumuhunan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataon ngayon. Walang malay si Sasha habang iniisip ito, nagpasya siya na ibababa niya ang Consultant York kahit ano pa ngayon. Mas mabuti kung may mangyayari sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking shot sa kanyang 20s. Bata talaga siya at mataas ang potential. Kahit na ito ay tulad ng kanyang lihim na kasintahan, maraming mga pakinabang. Di nagtagal, pumasok ang lahat sa silid ng pagpupulong sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na ang mga kinatawan ng iba pang mga kolehiyo at unibersidad ay nakatagpo ng isang malaking shot sa antas na ito, kaya medyo kinakabahan sila sa ngayon. May kakayahan si Sasha, nabawi niya ang kanyang pag-iingat at tahimik na naghihintay bago pumasok. Mga 5 minuto ang lumipas, isa pang pintuan ng silid sa pagpupulong ang itinulak ng pabukas. Isang binata na napapaligiran ng isang pangkat ng mga kawani ang naglalakad. Ang binata ay nakabihis ng walang pasubali, ngunit pinalabas niya ang isang hindi masabi na aura habang naglalakad. Nanlilisik ang mga mata ni Sasha. Bagaman ito ay isang hindi malinaw na figura, sigurado siya na ito ay walang alinlangan na si Consultant York, ang maalamat na malaking shot, dahil ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong aura. Gayunpaman, medyo nalilito si Sasha dahil naramdaman niya na ang figure na ito ay medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakilala ang taong ito. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan at pagkabalisa. Lihim siyang nasasabik, ang taong ito ay pamilyar. Ito ay maaaring ang tao na siya ay natutulog kapag siya ay nasa tanawin ng nightclub. Kung gayon, magiging mahusay iyon. Ang dalawang partido ay naging mga mahilig sa maikling buhay. Kaya, hindi siya nababahala na wala siyang swerte sa lalaki. Lamang kapag ang isang pangkat ng mga kinatawan ay tumayo at malapit ng tanggapin si Consultant York na ito. Bigla, si Consultant York, na lumakad sa pasukan, huminto at nagsabi ng ilang mga salita sa taong namamahala. Pagkatapos, tumalikod na lang siya at umalis. Ha, ano ang sitwasyon? Ang mga kinatawan na iyon ay medyo naguguluhan. Bakit ang malaking shot na iyon ay umalis sa halip na maglakad sa pintuan? Sa sandaling ito, isang kawani ang dumating. Inskan niya ang mga kinatawan ng kasalukuyan at sinabi ng walang pakialam. Sinabi ni Consultant York na naamoy niya ang isang mabaho bago siya pumasok sa silid ng pagpupulong. Dapat may isang taong marumi sa inyo. Ang nasabing tao ay hindi karapat-dapat na lumahok sa pagbid ng mga proyektong pang-agham na pananaliksik. Maaari kayong dumating upang pag-usapan ang tungkol sa mga proyekto pagkatapos niyong itaboy ang taong ito sa komunidad ng edukasyon. Tumalikod ang kawani at umalis pagkatapos magsalita. Chief, maghintay ng ilang sandali. Nabalisa si Sasha. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang name card sa ngayon. Ako ang kinatawan mula sa Mordo University. Kahit na tumanggi si Consultant York na makilala ang ibang tao, sasalubungin niya ako, di ba? Malamig na sumulyap ang tauhan sa kay Sasha. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabi, hindi mo ba naririnig ang sinabi ko ngayon? Sinabi ng Consultant York na mayroong isang mabaho na tao sa inyo. Kung hindi mo pinalayas ang taong ito, hindi ka niya haharapin. Guys, paalisan ang mga taong ito. Di nagtagal, ang mga kinatawan na iyon ay sinipa sa labas ng silid ng pagpupulong ng mga kawani, gayunpaman, walang nang ahas na magreklamo sa buong proseso. Alam nilang lahat na ang Consultant York ay isang malaking shot na maaaring gawin ang nais niya. Ang pagsalita sa kanya ay sinusubukan lamang na patayin ang kanilang sarili. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bumalik bukas, lahat. Siguro nagbibiro lang si Consultant York.
Ang pagtitiyaga ni Sasha Larson ay natatangi. Sa sandaling iyon, nagsalita siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, ang lahat ng mga kinatawan na naruroon ay sumang-ayon na magsama-sama bukas. Gayunpaman, si Sasha ay nanligaw sa kanyang puso. Naramdaman niya na ang ilan sa mga kinatawan na iyon ay dapat na nagdrag sa kanya. Nais niyang lumapit sa kanyang sarili bukas, at dapat niyang lupigin ang maalamat na si Consultant York. Pagkatapos bumalik sa Buckwood Hotel, sumandal si Sasha sa upuan at kinuha ang kanyang mobile phone. Abala siya sa proyekto ngayon, at wala siyang oras upang alagaan si Harvey York. Siya ay nasa isang masamang kalagayan ngayon, kaya gusto niya agad na magsaya. Kinuha niya ang telepono at nagdial ng ilang mga numero. Nagsalita siya ng ilang mga salita na may apektadong matamis na tinig at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang telepono na may isang pagngisi. Di nagtagal, nagsimulang ilantad ang insidente ni Harvey sa mga lokal na group chat at news media sa Buckwood. Bukod dito, maliban kay Harvey na ang hari ng live-in, kung paano sinamantala ni Harvey ang kanyang asawa upang lumipat sa kanyang karera, si Mandy Zimmer ay nagkaroon ng isang hindi malinaw na relasyon sa kay Prince York. Bukod sa iba pang mga bagay ay mabilis na nakalantad. Ang mga bagay na iyon ay una ng tsismis mula sa itaas na klase ng mga circle ng Buckwood, ngunit ngayon pagkatapos na sadyang ikalat sila ni Sasha, bigla silang naging tiyak. Bukod dito, kahit na ang Regency Enterprise ay naging itinulak sa harapan dahil sa pangyayaring ito. Maraming mga tao ang nagsimulang mag-boycott sa Regency Enterprise, na sinasabi na ang mga bahay na itinayo ng Regency Enterprise ay hindi mabibili, at kahit na ang ilang mga mamimili ay pumunta sa tanggapan ng sales upang suriin. Masasabi na ang Regency Enterprise ay nagdusa ng mabibigat na pagkalugi dahil sa mga tsismis sa magdamag. Una nang nais ni Mandy na magbigay ng bahagi ng mga pondo mula sa Regency Enterprise sa Mordo University. Gayunpaman, ang cash ng Regency Enterprise ay mabilis na walang laman at hindi maaaring kunin dahil maraming mga tao ang nag-aalala tungkol sa pag-checkout. Kung ang isa ay hindi naaangkop na hawakan, ang Regency Enterprise ito ay mabangkaruti. Walang nag-iisip na ang isang maliit na bagay ay magkakaroon ng malaking epekto. Sa Gardens Residence, tiningnan ni Simon Zimmer ang balita sa kanyang mobile phone na may isang kakilakilabot na ekspresyon. Hindi ba sinabi ni Harvey na sinimulan niya na ito, na kaya niyang ayusin ang bagay na ito? Bakit ang mga bagay ay lumiliko pa rin tulad nito? Nakakatawa din ang kutis ni Lillian Yates. Una siyang lumabas sa gabi upang magyabang tungkol sa kung gaano katalento ang kanyang mga anak na babae sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, siya ay naging isang biro sa kanyang circle ngayon, lahat dahil kay Harvey. Hindi siya maglakas loob na lumabas. Si Mandy ay nabalisa din sa ngayon. Nagpatipon siya ng isang kagyat na pagpupulong sa Regency Enterprise upang hilingin ang mga ideya at opinyon ng lahat. Sa huli, ang bawat pinagkasunduan ng senior opisyal ay ang bagay na ito ay dapat na nagsimula mula sa kay Sasha. Hindi mahalaga kung ano ang presyo, hanggat si Sasha ay handa na tumayo at linawin ang mga pahayag, kung gayon ang pagkakasunod-sunod ng bagay na ito ay natural na mawawala. Gayunpaman, dahil ginawa ni Sasha ang ganoong bagay, kung gayon ang nais niya ay tiyak na hindi pera. Gaano kalaki ang presyo na kailangan nilang bayaran, sa huli ay nakasalalay sa kung paano makipag-usap ang dalawang partido. Kahit na hindi alam ni Mandy ang nangyayari, tinawag pa rin niya si Sasha sa wakas. Kumusta, ito ba si Miss Larson? Kapatid ako ni Cynthia, ako si Mandy. Si Mandy ay mukhang magalang din sa kabilang linya ng telepono. Oh, ito ang maalamat na si Mandy Zimmer mula sa Regency Enterprise. Anong problema? Sa hotel, buong pagmamalaki na nagsalita si Sasha habang pinagpapawisan ang baso ng alak sa kanyang kamay ng maayos. Hindi rin niya inaasahan na tatawag si Mandy at humingi ng tawad sa kanya, ngunit ito ay nagpapasaya sa kanya.